Sabi nga nila, ang kape ay parang pag-ibig. May tamis, may pait, at minsan kailangan mo lang tikman para malaman kung para sa'yo. Pero paano kung sa unang lagok pa lang, maramdaman mo na baka ito na yung matagal mo nang hinahanap? Ako si Rio, at ito ang kwento ng kape at ng taong hindi ko inaakalang bubuo sa bawat araw ko. Unang araw ko ngayon bilang service crew sa Cafe Aurora. Tahimik lang ako sa umpisa. Gusto ko lang ng matuto, mag-blend ng kape, at makahanap ng bagong simula. Pero hindi ko akalaing sa unang pagbubukas ko ng pinto ng kape, may titig na agad na bubungad sa akin. Siya si Renz, head barista, nakaitim na naka-apron, at may ngiting parang kumukumbinsi sa'yo na mag-order kahit busog ka na. New hire? Tanong niya habang inaabot ang kamay ko. Oo, sagot ko. Mainit ang palad niya. Ang totoo, mainit din yung kaba sa dibdib ko. Tinuruan niya ako gumawa ng simpleng latte. Nasa wrist lang yan, huwag kang kabahan, sabi niya habang nasa likod ko siya. Tinutulungan akong itilt yung pitcher ng gatas. Ramdam ko yung init ng hininga niya sa bato ko. Putya, hindi ko alam kung kape ba o siya yung nagpapabilis ng pulso ko. Habang abala kami, narinig ko yung dalawang staff na nagbubulungan. Si Renz? Crush ata si Rio. Halos mabitawan ko yung tasa pero hindi ko na tinanong. Sa huling oras ng shift ko, niabot niya sa akin yung kape na siya mismo yung gumawa. Special blend ko yan. Wala sa menu. Tikman mo. Nung ininom ko, hindi ko alam kung dahil sa tamis ng kape o dahil sa titig niya. Pero sigurado akong masaya ako sa kanya. Mag-iisang linggo na ako sa Cafe Aurora at mas lalong nagiging madalas yung pag-uusap namin ni Renz. Kapag wala masyadong customer, lagi niyang pinabagwa sa akin yung mga special drinks na siya lang ang may alam kung paano ihalo. Minsan sinabi niya, "Para sa'yo lang to, Rio. Wala sa menu. Huwag mong ipagsasabi." Hindi ko alam kung biro lang o may ibang ibig sabihin. Tapos habang nag-aayos ako ng stock room, napansin ko na wala si Renz. Nagtanong ako kay Carla, isa sa mga staff. Sabi niya, laging late tuwing Sabado. Ewan ko kung bakit, basta huwag kang magtanong, private daw yun. Siyempre, mas lalo ako naging curious. Nang gabing yun, habang nagsasara kami ng shop, siya yung huling lumabas ng kitchen. Dala niya yung 2 cup ng caramel latte. "Tara sa labas. Libre ko," sabi niya. Umupo kami sa sidewalk, tanaw yung ilaw ng kalsada. Tahimik lang kami sa umpisa, tapos bigla siyang nagsalita. "Alam mo, minsan kailangan mong gumawa ng sarili mong timpla para maging masarap yung buhay mo." Hindi ko alam kung para saan yun, pero ramdam kong galing sa puso niya. Pagbalik namin sa loob habang siya nagliligpit ng gamit,
Naiwan niya yung phone niya sa counter. Nag-vibrate. May nag-message. Nakabukas yung screen at kita ko yung text. Miss na kita. Yun yung nabasa ko. Ewan ko ba kung dapat ko bang itanong yun o dapat ko na lang itimpla sa sarili ko kung ano yung lasa ng katotohanan. Mula nang makita ko yung text sa phone ni Renz, parang may humahabol sa isip ko. Hindi ko naman siya kaano-ano para magtanong. Pero hindi rin ako mapakali. At sa mga sumunod na araw, napansin ko parang umiiwas siya. Wala na yung madalas na asar at biro niya. Wala na rin yung libreng special drinks na para sa akin lang. Ngayon, puro utos lang. Rio, check mo yung grinder. Rio, pakikuha ng syrup. Walang ngiti, wala ring titig. Hanggang isang gabi, biglang bumuhos ang ulan habang nagsasara kami ng shop. Naiwan kaming dalawa. Tahimik lang ako habang pinupunasan yung espresso machine. Tapos lumapit siya sa akin. Pasensya ka na kung parang ang layo ko nitong mga araw. Mahina niyang sabi. Basta may inaasikaso lang ako. Wika pa niya. Habang inaabot ko yung milk pitcher sa kanya, nagdikit yung kamay namin. Hindi niya binawi. Ramdam ko yung init ng palad niya sa lamig ng gabi. Pag uwi ko, hindi na yung kape yung iniisip ko. Siya na. At yung tanong na hindi ko alam kung gusto ko bang marinig ang sagot. Sino yung nagsabi sa kanya ng miss na kita? Habang inaayos ko ang mga tasa sa shelf, narinig ko si Renz sa may likod ng kape. May kausap sa phone. Mahina lang yung boses niya pero sapat para marinig ko ang ilang salita. Sabi niya, "Oo, uuwi rin ako dyan. Miss din kita." Parang may kumurot sa dibdib ko. Akala ko ba, hindi ko alam kung bakit pero bigla ako nainis. Ayokong aminin pero parang nagseselos ako. Nung lumapit siya para magtanong kung okay lang ako, umiling ako at nagkunwaring busy. Sinubukan niya pang magbiro pero hindi na ako umiti. Hanggang sa matapos yung shift, halos hindi kami nag-uusap. Kinabukasan nagulat ako nung hindi siya pumasok. Sabi ni Carla, 2 araw na siyang absent. Nag-aalala ako pero mas nangingibabaw yung sakit na nararamdaman ko. Parang kape na tinimpla mo ng mali. Mapait, kahit lagyan mo ng asukal. Sa 3 araw dumating siya. Medyo pagod yung itsura pero may ngiti pa rin para sa akin. Pasensya na kung nawala ako, sabi niya. May inaasikaso lang ako sa buhay. Yung kapatid ko kasi may pinagdadaanan. Napapaisip tuloy ako. Kapatid nga ba? Hindi ex? Hindi nobya? At biglang gumaan yung dibdib ko pero kasabay nun, sumagi sa isip ko. Kung kapatid lang pala, bakit parang may tinatago pa rin siya sa akin? Umuulan na naman habang nagsasara kami ng kape. Tahimik lang ako, pinupunasan yung countertop habang si Renz nag-aayos ng espresso machine. Ramdam ko pa rin yung ilang araw na hindi kami magkaayos ng loob kahit malinaw na yung tungkol sa kapatid niya.
Biglang nagsalita siya. Rio. Paglingon ko, seryoso yung mata niya. Tapos sabi niya, alam ko may mga bagay akong hindi agad sinasabi, pero mula nung unang araw mo rito, ikaw na yung dahilan kung bakit mas masarap na magtimpla ng kape sa araw-araw. Hindi ako nakasagot. Lalo nang nilapag niya sa harapan ko yung isang tasa ng cappuccino. May latte art na hugis puso. Tapos sabi niya, hindi ito special blend dahil kakaiba ang ingredients. Kakaiba. Kasi ikaw lang yung para rito. Wika niya. Dahan-dahan niyang kinuha yung kamay ko. Tapos sabi niya, Rio, gusto kita. Hindi ko alam kung paano sasabihin ng maayos, pero gusto ko na sa bawat kape na gagawin ko, ikaw ang una kong maiisip. Hindi ko na napigilan. Napangiti ako at tumango. Tapos sabi ko, ako rin, Renz. Matagal na. Habang umuulan sa labas, magkatabi lang kaming umiinom mula sa isang tasa. At doon ko na-realize, parang kape pala ang pag-ibig. Mas masarap kapag magkasalo, kahit matamis o mapait. Sa bawat tasa ng kape, nahanap ko ang tamang timpla ng buhay ko. Tatlong buwan na mula nung umamin kami ni Ren sa isa't isa. At sa bawat araw na magkasama kami sa cafe, mas lalo kong naiintindihan na yung totoong special blend na sinasabi niya, kami pala yun. Noong unang date namin, hindi kami lumayo. Sa maliit na cafe din kami kumain, pero hindi sa Cafe Aurora. Sabi niya, para naman ibang barista yung magtimpla ng kape natin. Natawa ako, pero totoo pala. Ibang sarap yung lasa ng kape kapag hawak mo yung kamay ng taong mahal mo sa ilalim ng mesa. Siyempre, hindi lahat smooth. Nagkaroon din kami ng unang tampuhan nung hindi niya sinabi agad na may plano siyang lumipat ng branch. Akala ko iiwanan niya ako, pero sa huli, nalaman kong gusto niya lang magpatuloy sa training para maging cafe manager. At gusto niya akong isama. Ngayon, mas open na kami sa isa't isa. Alam na rin ng mga ka-staff namin yung tungkol sa amin. Wala nang bulungan sa sulok, wala nang patagong tingin. Minsan nga sila pa yung nag-aasar sa amin Nakapagsabay kaming naglalate art. At tuwing umuulan, umuupo kami sa tabi ng malaking bintana ng cafe. Iniinom yung paborito naming cappuccino na may hugis puso sa ibabaw. Si Renz pa rin ang gumagawa nun para sa akin. At gaya ng dati, siya pa rin yung nagpapabilis ng tibok ng puso ko. May tamis at pait ang kape, pero kapag ikaw ang kasama ko, laging sakto ang timpla. At ito yung kwento namin. Sana nagustuhan nyo. Paalam.